Matapos maisapinal ng House Small Committee ang ilang mga pagbabago sa panukalang 2024 national budget, ipapasa na ng Kamara sa Senado ang 2024 General Appropriations Bill bago matapos ang buwan. Ang sentro ng balita mula kay Mela Las Moras, live. Naomi, bagamat may mga batikos, kumpiyansa ang Kamara na irerespeto at tatagapin naman ng Senado ang mga pagbabago nilang ginawa sa 2024 proposed national budget. Bukod nga sa realignment ng confidential funds ay binigyan din ng importansya at dagdag pondo ng Kamara itong ang mga programa ng gobyerno para sa social protection. Nakatakdang isumite ng Kamara sa Senado ang kanilang bersyon ng 2024 General Appropriations Bill o panukalang pondo para sa susunod na taon sa October 25. Kahapon, isinapubliko na ng Binoong Small Committee ng Kamara ang mga ginawa nilang pagbabago sa budget proposal na para sa kanila ay pinakamainam para sa lahat. On the part of the majority, siyempre, kinuha rin yung mga proposed amendment, but we have to discuss it as a small committee. We have to prioritize. Bagamat konti ang pera natin, pero at least nasasagot natin ang mga pangangailangan ng ating bayan. Kaya ang minority po ay sumang-ayon po dito sa ating amendments to the budget. Kabilang sa mga tinanggalan ng nasa 1.23 billion pesos na confidential funds ng Kamara ang Office of the Vice President, Department of Education, Department of Information and Communications Technology, Department of Agriculture at Department of Foreign Affairs. Inilipat naman ito sa mga ahensyang nakatutok sa pagbabantay ng national security, partikular na sa West Philippine Sea, kasama na ang DOTR para sa airport development sa Pag-asa Island. Ang nalalabing pondo, imbes na gawing confidential funds, inilaan naman para sa maintenance and other operating expenses ng ilan pang ahensya na auditable at magkakaroon ng mas transparent na paggamit. Bukod naman dito, binigyan din ng mas malaking alokasyon ng Kamara ang mga programa ng gobyerno para sa pagtitiyak ng food security, pagtugon sa inflation at iba yung pagtulong sa mga nangangailangan. So, isa-summarize ko lang siguro yung tatlong nangibabaw talaga na problema. Number one really is inflation. Number two is soberanya. Number three is accountability. So, pag titignan ninyo lahat ng mga sinulat namin na items dito, lahat talaga yon pumasok sa tatlong nangibabaw na problema na lumabas dito sa halos 7 weeks natin na pagdedebate. Ngayong tapos na ang kanilang amendments at realignment sa 2024 budget, kumpiyansa ang mga kongresista na susuportahan din naman ito ng Senado. Nung nag-announce kami ng we'll realign the confidential fund, nag-agree kagad, nag-bow down kagad ang Senate. First time po yan na sabi ng Senate will follow and also will follow what the House had and Senator Risa, nabasa ko pa, na we will follow our colleague. And I heard nag-executive committee kaagad sila. That's their decision. So, parang I think it's already a done deal. Sabi naman ni Senate Committee on Finance Chair Sonny Angara, well, we respect the decision of the House dito, no? They're independent House, no? So we don't want to comment on the actions of another branch or the co-equal body. Pero kami dito, siguro pag-usapan namin yan pagdating sa period of amendments, di ba? Dahil may kanya-kanyang opinion ang bawat senador dito. Yung iba gusto tanggalin, yung iba gusto bawasan, yung iba gusto pareho lang. So, we'll have to reach a consensus. Naomi, update naman dito sa Kamara. Sa mga puntong ito ay inaabangan naman natin yung gagawing pagdinig ng House Committee on Overseas Workers Affairs tungkol nga sa sitwasyon naman ng mga Pilipino sa Israel at Gaza sa gitna ng patuloy na kaguluhan doon. Inaasahan natin na dadalo rito sa pagdinig ang mga opisyal ng DFA, DMW at iba pang concerned agencies para nga matalakay kung paano pa mas mapaiting ng pamahalaan ang pagtugon sa sitwasyon. Naomi? Mela, may tsansa din ba ang paglaanan ng Kamara ng dagdag pondo, yung DFA, DMW at iba pang concerned agencies para makatugon sa mga kaguluhan tulad ng nangyayari ngayon sa Israel? Mela.
Naomi, isa nga yan dun sa mga inaasahan nating matatalakay dito sa pagdinig kasi sa mga naunang pahayag ng ilang kongresista ay gusto nilang mapaghandaan hanggang sa repatriation at bagong oportunidad or job opportunities para nga sa mga kababayan nating uuwi dito sa Pilipinas mula sa Israel at Gaza. At Naomi, kung sa kasalukuyan naman ay ang mungkahi naman ng ilang mambabatas maaring gamitin yung contingency funds para nga mas mapaigting pa yung pagtugon ng pamahalaan. Mamaya nga, Naomi, aabangan natin yung magiging diskusyon ng mga otoridad para nga mas mapalakas pa at mas mapaigting yung pagtulong sa ating mga kababayang apektado sa gulo. Naomi? Okay, maraming salamat, Mela Las Moras.